Hello, kamusta na tayo lahat? Tapos na tayo no, sa James. Kasi 5 chapters ang James. Bago ang lahat, no, nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa lahat ng blessings niya, sa lahat ng pag-iingat niya sa ating lahat. Hindi niya tayo pinapabayaan at patuloy niyang pinapakita yung kanyang pagmamahal sa atin. Kaya patuloy tayo mananalangin at patuloy din tayo magbasa ng salita ni Almighty Father at ni Jesus Christ para lalo natin silang makilala. Para alam ng tatay natin na hinahanap natin siya at i-reveal niya ang sarili niya sa atin. So dito tayo sa James chapter 4. Recap muna tayo, no? James chapter 4 ay yung ayaw ni Almighty Father ng mayabang tayo. Kung may pagyayabang man tayo, ang pagyayabang natin ay ang tatay natin, si Almighty Father. Siya ang tatay natin. At saka si Jesus Christ. Sila ang ipagyayabang natin. Pero tayo sa sarili natin, sa pagkatao natin, kung ano man ang background natin sa buhay, hindi natin may ipagyayabang yon dahil ang buhay natin ay para lang ambon or mist, no? Tsaka para pag magpe-pray tayo, dapat yung motive natin laging naayon kay Almighty Father sa kanyang kagustuhan. Makikita naman natin kung ano kagustuhan ni Almighty Father, di ba? Pag nagpe-pray tayo. Dahil nagbabasa tayo ng Bible, alam natin kung anong gusto ni Almighty Father. So, pag magpe-pray tayo, dapat in line sa mga gawain ni Almighty Father. At yung future, hindi natin may pagyayabang yun. Sabihin natin na marami na akong ipong pera, mayaman na ako, hindi na ako maghihirap. Hindi natin may pagyayabang yun. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin, hindi natin hawak ang future. Ang may hawak ng future, yung tatay natin, si Almighty Father. Kaya, pati yung mga mayayaman, hindi rin nila dapat ipagyabang yung kanilang mga kayamanan. Dahil madaling nawawala yun, nabubulok. At tayo naman, ng mga followers ni Christ, magsumigasig tayo sa pagsiserve kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Ipapractice natin yung ating pananampalataya. At saka kung magpe-pray tayo, hingi muna tayo ng tawad kay Almighty Father dahil nakalagay dito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya dapat lahat ng mga ginagawa natin na ayon sa gusto ni Almighty Father para dinggin niya yung mga panalangin natin. Gaya yung prayer ng mga bata, alam niyo, yung prayers ng mga bata, dinilig ni Almighty Father yun. Si Elijah, tao din siya, gaya natin. Marami ng mga prophets, apostles, disciples, teachers na past na mga tao, gaya natin. Nagpipray sila kay Almighty Father at nililig ni Almighty Father ang kanilang mga panalangin dahil sinisik nila si Almighty Father, yung will ni Almighty Father. At lagi silang correct sa mata ni Almighty Father. Kaya yung mga prayers nila, inilig ni Almighty Father. Minsan may mga prayers tayo na hindi sinasagot muna ni Almighty Father or minsan kailangan muna na mag-antay tayo. So, dapat mag-aantay tayo. Meron din mga prayers na hindi dinidinig si Almighty Father kasi alam ni Almighty Father na ikakapahamak natin yon. Gusto ni Almighty Father lagi tayong mapabuti. Dahil anak niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya yung mga prayers natin na yung alam niya na para sa ikabubuti natin at sa ikalululahati ng kanyang pangalan, ibinibigay ni Almighty Father yon. So, dito tayo sa sa kay Jude.
Jude of Thaddeus. Ang galing, no? Ito pa rin kapatid ni James, Jude. So, hindi natin alam kung sino nagsulat ng James, no? Pero, itong si Jude, kapatid niya, si James. So, si John, tsaka si James of Zebedee, magkapatid. Yung sumulat ng, si John the Beloved or John the Evangelist na sumulat ng Book of Revelation. Kapatid niya, si James, yung pinatay, unang pinatay. After, si Judas naman kasi hindi naman siya pinatay, no? Kundi nagpakamatay siya, tsaka hindi na siya apostle. So, alam naman natin kung sinong pumalit kay Judas, no? Si Matthias. Nalimutan niyo na ba si Matthias? Siya yung isa sa nasa mga 12 apostles. Siya ang napili ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ kapalit ni Judas Iscariote. Ngayon, ito namang si Jude. Kaya Jude ang pangalan niya para malaman na iba siya kay Judas Iscariot. Pero kapatid siya ni James of Alphaeus. So, basahin na natin, no, si Jude. Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James. So, ina-acknowledge niya na servant siya ni Jesus Christ at kapatid siya ni James. Si James the Lesser. Kumukulo yung tiyan ko. Narinig ba niyo? To those who have been called, who are loved in God, the Father, and kept for Jesus Christ. Para ito sa mga tinawag, yung mga tao na mahal yung Almighty Father at kept safe para kay Jesus Christ. So, tayo yon, mga followers of Christ. Preserve tayo para kay Jesus Christ as His followers. So, nakikita ninyo no, yung mga epistles or mga sulat ng mga apostles dito sa New Testament, ina-address to lagi sa mga followers ni Christ. Mostly yung mga letters dito. Yung Hebrew din, no, para sa follower ni Christ, pero ini-encourage sila na maniwala kay Jesus Christ. Pero para na rin sa atin yun. Yung Hebrews, tsaka Book of Romans. Mercy, peace, and love be yours in abundance. So, mapa sa atin ang awa, kapayapaan at pagmamahal na madami. Mapa sa atin. Sabi ni Jude, guided siya by the Holy Spirit nung sinulat niya to. So, lahat, no, sinasabi ko na itong mga sulat na to, guided sila by the Holy Spirit. Sa pinadala ni Almighty Father, ang Holy Spirit, para meron tayong babasa kasi testimony nila ito sa atin. Dear friends, although I was eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. So sabi dito ni Jude, mga kaibigan, o mga minamahal, kasi tayong mga followers ni Christ, dapat tayong nagmamahalan ng may respeto sa isa't isa. Gusto kong malaman ninyo na kaya ako sumulat dito ay para sa salvation na pinagsasaluhan nating lahat. So, isa ang pinaniniwalaan natin at pinaniniwalaan ng mga apostles. At yun ay ang salvation na makukuha natin ng salvation dahil kay Jesus Christ. So, gusto niyang magsulat, no? Na isip niya na magsulat or kailangan niyang magsulat para nga sa mga followers ni Christ. Para i-encourage tayo na ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Dahil in-entrust sa atin ang pananampalataya. Ibinigay sa atin.
pinili tayo ni Almighty Father. Kaya ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Ipaglaban natin si Jesus Christ. Ipaglaban natin ang ating tatay, si Almighty Father. Paano ba natin ipaglalaban? Kailangan ba natin mag-rally? Hindi. Kailangan bang makipag-away sa mga tao, makipag-debate sa mga may hindi kabareho ng ating paniniwala? Hindi. Ipaglalaban natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga tao kung ano ang tunay na Kristiyano, kung paano mabuhay nang naayon sa salita ng Diyos. Ipakita natin sa tao ang mga fruits of the Holy Spirit na nasa sa atin. Ganun ang pakikipaglaban. Kasi hindi naman tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay yung mga gawain ng masasamang gawain. Kaya ipaglaban din natin, magkaroon tayo ng self-control para kalaban din natin kasi ang sarili natin. Kaya ipaglaban natin. Si Jesus Christ, pag nararamdaman mo sa sarili mo na nagagalit ka na, makipaglaban ka sa sarili mo. No? Ipaglaban natin. Kailangan manalo si Jesus Christ sa buhay ko. Kailangan makita si Almighty Father sa buhay ko. For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ our only sovereign and Lord. So sa atin, na mga follower ni Christ, merong nakakahalo. Meron ding mga nakakahalo na mga tao na sinasabi nila na followers sila ni Christ, na Christian sila. So sa mga tao nagsasabi ng gano'n na Christian sila, pero hindi naman sa kanila nakikita ang gawa, ipakita natin kung ano ang tunay na pananampalataya sa mga tao. Dahil may mga tao na nakahalo sa atin. Naintindihan ba ninyo? May taong sinasabi nila Christian sila, pero hindi naman. Malalaman mong Christian isang tao kung ang ginagawa niya ay laging nasa Bible, nakasulat sa Bible ang mga sinasabi niya at ginagawa niya. Basahin natin, meron akong parable pala dito, parable of the weeds sa Matthew chapter 13, verses 24 up to 43. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man sowed good seed in his field, but while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. So dito, nagkwento si Jesus Christ, yung kingdom ng heaven ay parang isang tao na nagtanim ng mabuting binhi o mabuting punla sa isang field o sa isang taniman. Habang tulog yung lahat ng tao, dumating yung kaaway. At yung kaaway na yung ginulo niya yung mga tanim. Naghasig siya ng mga weeds. Yung mga bad, alam niyo ba yung mga weeds? Mga damong ligaw. Naghasik siya doon. Kasama ng mga wheat. Tapos, tumubo ngayon yung wheat kasama, nag-form ng head, tapos yung weeds nag-appear. So, magkahalong tumubo ang weeds na wala naman talagang gawang maganda yung weeds, di ba? Tapos yung wheat, napapakinabangan yun. Yun yung magandang tanim. So, magkasama yun silang tumubo sa taniman. When the owner's servants came to him and said, "Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" Sabi nung servant, bakit nagkaroon ng mga weeds na masasamang mga damo? Di ba magaganda ang mga itinanim natin? Ang sabi ng owner, "An enemy did this." Ang kalaban ang gumawa nito. The servants asked him, "Do you want us to go and pull them up?" Sabi ng servants,
No, he answered, because while you are pulling the seeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first, collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. Alam niyo naman yung parable of the weeds, di ba? Yung good wheat, yung wheat, tayo yun na follower ni Christ. At yung mga weeds, yun yung mga masasama na hindi follower ni Christ. Na nakikigulo lang sa taniman. Tapos yung field is ang earth. Okay? So yung enemy dito, alam naman natin kung sino yung kalaban natin, si Satanas, di ba? Ngayon sabi ng mga servants, mga angels to, gusto niyo ba natanggalin namin lahat ng mga weeds, yung mga masasamang na itinanim ng kaaway? Ang sabi, ang master naman dito, si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father, hindi. Kasi, baka pag tinanggal natin ang mga masasama na mga tanim, maapektuhan ang mga magagandang tanim, yung mga wheat. Kaya, hayaan nating tumubo sila ng sabay hanggang sa pagdating ng harvest. Ang harvest ay ang end of times, ang second coming ni Jesus Christ. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn. So, ang gagawin ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, yung mga tanim na hindi maganda, pagsasama-samahin pagdating ng harvest sa end of times, sa pagdating ni Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin nito. Tapos, yung mga wheat naman na magagandang ane, pagsasama-samahin din at dadalhin yon sa barn ng Master or sa heavenly kingdom ni Almighty Father. Ito yung parable of the weeds. Kaya, dito sa sinulat ni Jude, may mga taong nakahalo sa atin. Tayo mga follower ni Christ, merong mga tao na hindi follower ni Christ na gumagawa ng kasamaan. Okay? They are ungodly people who pervert the grace of our Lord or our God into a license of immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Dinedeny si Jesus Christ na Diyos. Kung may nagde-deny na si Jesus Christ ay Diyos at Lord at King of Kings, Antichrist yun, hindi yun kay Jesus Christ. Yung mga taong ito, pinapervert nila ang truth. Kunyari, kasali sila sa atin, pero hindi naman. They are against God. Ginagamit lang nila ang pangalan ni Almighty Father sa maling paraan para makagawa ng kasalanan. Merong mga ganon na denomination na mga sinasabi nilang Christian sila. Though you already know all this, I want to remind you that the Lord at one time delivered His people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe. So, alam naman natin lahat to, sabi dito sa verse 5, na ipinapaalala sa atin na nung time na nasa Egypt ang mga Israelites, inalis ni Almighty Father ang mga tao sa Egypt. He delivered the people out of Egypt, pero yung mga hindi riniwala, sasama-sama sila, di ba? Sama-sama, yung mga Israelites. Pero yung mga hindi riniwala, they were destroyed.
Yung mga matitigas ang ulo, they were destroyed. Those who didn't believe in the Almighty Father, walang faith kay Almighty Father, they were destroyed. Kaya tayo, magtiwala tayo sa tatay natin para hindi tayo mapunta sa kapahamakan. And the angel who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. Tapos, yung mga angels naman, na mga matitigas ang ulo, na hindi sinunod si Almighty Father, yung umalis sila sa poder ni Almighty Father, gusto nilang gumawa ng kasalanan, ayaw nila i-keep yung authority nila, inabando nila, itinapon ngayon sila at hanggang ngayon ay nasa kadiliman sila. Ito yung mga fallen angels. So yung mga nagkakasala, may kapahamakan na kapupuntahan kahit ang mga angels. Ang tao may kapahamakan na kapupuntahan pag hindi tayo nitiwala sa tatay natin. Pati rin yung mga angels napunta sa kadiliman dahil hindi sila nagtiwala. So, madami ang sumama, no, na naging fallen angels. Yung mga fallen angels ngayon, sila ngayon ang mga nagro-roam dito sa earth at ini-impluwensyahan nila ang mga tao na magkasala. Akala ng mga tao, sila ang nagde-decide, no? Pero, inuudyukan sila ng demonyo nang sa ganon, mag-decide ang mga tao na magkasala. Hindi nakikita ng mga tao yon. Pero tayo, since follower tayo ni Christ, meron tayong discernment of the Spirit. Alam natin, isa sa mga gifts ni Almighty Father at ng Holy Spirit, ang gifts of discernment. So alam natin kung anong spirit meron ang tao dito sa mundo. Kahit magmaskara pa ang mga espiritu na bad spirit, kahit magmaskara pa sila, gumamit sila ng tao, malalaman natin dahil meron tayong gifts of the Holy Spirit, bigay ni Almighty Father yon para may iwas tayo sa mga masasamang mga entity na may balak sa atin ng masama. At yung mga entity na yun ay pumapasok sa mga tao. Ginagamit nila ang mga tao. So, kung may tao na nagsasalita sa atin ng masama, may tao na naninira sa atin, may tao na sisinungaling sa atin, may tao na gusto nila tayong saktan, yung mga tao na yun ay nababalot ng kadiliman at sila ay possessed by the fallen angels or the demons. So yung mga taong nagchichismis din sa atin, meron din silang espiritu ng demon sa kanila dahil yung ginagawa nila hindi kay Almighty Father, kundi sa mga masasamang spirit, sa mga bad spirits. Sino tayo sa verse 7? In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. So, binanggitan naman dito yung Sodom and Gomorrah. Sexual immorality and perversion.
na rampant ngayon. Especially sa technology natin ngayon, kalat na kalat ang sexual immorality or perversion. Kahit sa pagsasayaw lang ng mga tao sa internet, pinapost nila, merong mga sexual innuendos doon, may mga sexual meaning ang mga sinasayaw ng mga tao, at pati na rin yung mga kanta. Nakakalat na ngayon. So, ngayon, para tayong Sodom and Gomorrah. Paparusahan ni Almighty Father ang mga gumagawa ng sexual immorality and perversion at lahat pa ng iba pang mga kasalanan. Ano ba yung perversion? So, nakalagay dito sa Bible, yung perversion is, ang meaning kasi ng perversion, alteration of something from its original course, meaning or a state, to a distortion or corruption of what was first intended. Ina-alter ang magandang kurso at iniiba. Ano ba yung ina-alter natin? Ano ba yung napapervert? Gender. Pinapervert ng mga tao ngayon ang gender. Dahil ang original naman talaga ay dalawa lang ang gender. Yun ang isang example ng perversion. Isa pang example is yung bestiality. Nakikipagtali ka sa hayop. Isa pang example ng perversion, yung katotohanan, di-distort natin ang katotohanan. Isa pa yung sample ng perversion. Kasi yung perversion, kasinungalingan yun. Gawain na Satanas ang perversion. So, yung perversion, ang etymology nito is perverter. Galing sa Latin word na perverter or perversio, na ang meaning is turn about, binabaliktad or tinitwist ang katotohanan. Kaya ang nangyari sa Sodom and Gomorrah dahil sa kanang sexual immorality and perversion, sinunog, eternal damnation, ang Sodom and Gomorrah, ang parusa sa mga taong nandun. Pati na yung surrounding towns. Kasi hawa-hawa na sila ng kanilang mga kasalanan, naghawa-hawa, dahil nakakahawa ang kasalanan. Kaya tayo, mga followers ni Christ, napapansin niyo ba yung mga dati hindi siya magnanakaw, tapos naging magnanakaw na siya, na-impluwensyahan siya. Nai-impluwensyahan ang tao. So, anong gagawin natin bilang follower ni Christ para hindi tayo ma-impluwensyahan ng kasamaan? Lagi tayong magpe-pray at lalayo tayo sa kasamaan. Di ba nabasa natin? Yung sa resist the devil and he will flee from you. Kababasa lang natin, di ba? Sa James chapter 4, verse 7. Kaya para hindi tayo mahawaan ng kasalanan,
i-resist natin ang devil at lalayo tayo. Hindi tayo lalapit. Dahil pag lumapit, may tendency na baka ma-impluwensyahan tayo. Kaya dapat lagi tayong magpe-pray at malakas ang ating self-control na isa sa fruits of the Holy Spirit. Para hindi tayo mapahamak. In the very same way, sa verse 8, on the strength of their dreams, these ungodly people pollute their own bodies, reject authority, and heap abuse on celestial beings. So, yung may mga tao na nakakasama sa atin, no, nakakamingle sa atin, nakahalo sa atin, na ungodly sila. Sinisira nila yung kanilang katawan. Ayaw nila kay Almighty Father. Wala silang nirerespeto. Kahit yung mga angels, hindi nila nirerespeto. So verse 9, but even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, the Lord rebuke you. So dito, hinanap ko sa Old Testament itong tungkol sa nakikipag-dispute si Archangel Michael sa devil tungkol sa body ni Moses. Hindi ko nakita sa Old Testament, pero alam ni Jude ito. Dahil ang teacher niya si Jesus Christ. So alam ni Jesus Christ, pero hindi na naisulat sa Old Testament. So dito lang nabanggit. Kasi hindi naman importante kung ano yung pinag-aawayan tungkol sa body ni Moses. Ang importante dito na binanggit ay si Archangel Michael, hindi siya nakikipag-away. Hindi siya nagsalita ng masama laban sa devil. Kundi ang ginawa niya ay ibinigay niya kay Almighty Father, the Lord rebuke you. So tayo rin, ganon, no? Imbis na pag may mga taong nangaaway sa atin, imbis na lalaban tayo, ano ang sasabihin natin? Ibibigay kita kay Almighty Father. Si Almighty Father ang kakausap sa iyo. Si Almighty Father ang makikipag-deal sa iyo. So yung mga tao nakikipag-away sa atin, ganun ang gagawin natin. Dahil anak tayo ni Almighty Father. Dahil sa Archangel Michael, ganun ang ginawa niya, kahit angel siya, mas lalo na tayo dahil anak tayo din ni Almighty Father at meron tayong inheritance in heaven na magiging kasama tayong magra-reign ni Jesus Christ in heaven. Ganun din ang gagawin natin sa pag may nangaaway sa atin. So verse 10, yet these people slander whatever they do not understand, and the very things they do understand by instinct, as irrational animals do, will destroy them. Yung mga taong nakahalo sa atin na kunyari sinasabi na followers sila ni Christ or mababait sila na tao, nagsasalita, sinisira nila ang pangalan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Nagsasalita sila ng masama na hindi nila naiintindihan. At kung naiintindihan man nila yon, hindi sila nag-iisip mabuti. Para lang silang mga hayop. Ang sakit ng sinabi ni Jude. Parang mga hayop, yung mga taong hindi nag-iisip
na naninirang puri. Salita sila ng salita ng mga bagay na hindi importante para silang mga hayop. So tayo as followers of Christ, yung mga bagay na sinasalita natin, pag-iisipan natin mabuti. Dahil anak tayo ni Almighty Father, hindi tayo maninira ng kapwa-tao natin. At kung may masabi man tayo masama sa kapwa natin, hingin na agad natin ang tawad kay Almighty Father. Tsaka kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, hindi siya nagsasabi ng masama sa mga tao. Hindi siya nagja-judge ng mga tao. So dapat tayo as followers of Christ, hindi rin tayo ganon. Yung sasabihan, ang cheap naman ng tao na yan, ang babang klaseng tao yan, mababang nila lang. Huwag tayong magsalita ng ganon. Ayaw ni Almighty Father nang ginagawa natin ang kapwa-tao natin kahit na sinasaktan nila tayo. Para malaman ng mga tao na anak tayo ng Diyos. Yun ang pagkakaiba natin sa mga hindi followers ni Christ. Verse 11, woe to them! They have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. So, itong mga taong to na binanggit, si Cain, si Balaam, tsaka si Korah, ito'y nasa Old Testament. So, sabi ni Jude, dahil inspired siya by the Holy Spirit, sabi niya na, ginaya na ng mga tao si Cain. Selfish si Cain. Pinatay niya ang kanyang kapatid. At selfish siya. Sinungaling pa siya. At ito namang si Balaam, mukhang pera. Inutusan siya, itong story ni Balaam na si Balak, di ba nagkwento na natin? Na inutusan si Balak, ni Balak si Balaam na i-curse ang mga Israelites at babayaran niya si Balaam. Pero hindi nangyari yon. Dahil pinigilan siya ni Almighty Father. Gustong gawin ni Balaam yun dahil sa pera. Pero pinigil siya ni Almighty Father. At ito namang si Korah, K-O-R-A-H. They have been destroyed in Korah's rebellion. Ito naman ay makikita sa Numbers chapter 16. So nag-aklas, no? Or gusto ng kudeta ni Korah. Ino-oppose niya si Moses at si Aaron. So itong si Korah may mga galamay siya, no? May mga tao, may mga kasama siya. Yumabang sila, they rose up against Moses. So 250 Israelite men, well-known community leaders, who had been appointed members of the council, they came as a group to oppose Moses and Aaron and said to them, "You have gone too far. The whole community is holy, every one of them, and the Lord is with them. Why then do you set yourselves above the Lord's assembly?" So, nag-akusa itong si Korah. Ngayon gusto niyang siya ngayon ang mag-lead sa mga tao. Pinarusahan to ni Almighty Father. Si Korah, kaya ayaw ni Almighty Father yung mga nag-aaklas or nagra-rally or umaayaw sa gobyerno. Gusto man natin ng gobyerno o hindi, ayaw ni Almighty Father nang nagagalit tayo sa gobyerno or nakikibaka, tawag doon, nakikigulo. Ayaw ni Almighty Father.
Gusto ni Almighty Father maging submissive tayo sa government, maayos man ang government o hindi. Dahil sa ang unang pag-aaklas, di ba, ng mundo ay si Satanas. Siya nagpaumpisa, si Satanas. Kaya siya napalaya sa heaven. Kasi gusto niya ang posisyon ni Almighty Father. Yumabang siya. Kaya ayaw ni Almighty Father, yung mga ganon na mga nagagalit sa gobyerno. Kasi yung mga tao, si Satan kasi, nainggit siya. No, nainggit siya. Ngayon, yung mga tao na nakikipag-away sa government, may inggit din sila sa kanilang gobyerno. Kaya ayaw ni Almighty Father yun. Kaya yung mga ganon na mga nagre-rebel, ayaw ni Almighty Father. Kaya ang nangyari kay Korah ay bumukas yung lupa at kinain si Korah, kasama niya, pati mga pamilya niya. So yung tent ni Korah, ni Dathan, tsaka yung kasama si Dathan, tsaka si Abiram, so damay-damay na to. Ang nagkasala lang si Korah, si Dathan, tsaka si Abiram. Pero kasama na doon nilamon ng lupa, bumukas ang lupa. Nilamon lahat ng mga ari-arian nila. Pati ang kanilang pamilya, damay-damay. Yung household. Lahat ng associated kay Korah. Dito magalit ang tatay natin. Nakakatakot magalit yung tatay natin. They went down alive into the realm of the dead with everything they owned. The earth closed over them and they perished and were gone from the community. Pati yung pamilya ni Korah, yung associated sa kanya, nilamon ng lupa, bumuka ang lupa. Dito magalit yung tatay natin. Kaya hindi na ngayon ginagawa ni Almighty Father to. Kasi, pero lalong dumadami yung kasalanan ng tao, di ba? Hindi na ginagawa ni Almighty Father kasi hinihintay niya na ang lumapit tayo sa Kanya dahil si Jesus Christ ay nabuhay magmuli. Kaya hindi na nagagalit ng ganito si Almighty Father kasi dahil kay Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang pag-asa natin. Magpasalamat tayo sa ating Lord and King of Kings. So verse 12, these people are blemishes at your love feasts, eating with you without the slightest qualm. Shepherds who feed only themselves, their clouds without rain, blown along by the wind, autumn trees without fruit and uprooted, twice dead. Yung mga tao na kasama natin, na hindi naniniwala kay Almighty Father, na pinapervert ang truth, gumagawa ng sexual immorality, na mga hindi sila nag-iisip at nagsasalita sila ng mga masasama para silang mga hayop. Para silang mga clouds, ulap na walang laman or walang rain. Autumn trees na walang bunga
at natanggal sa pagkakatanim. Twice dead. Para silang dumi sa mga kasama nating kumakain. Wala silang takot. Selfish sila. So, ibig sabihin ng dead, twice dead, ibig sabihin nun, mamamatay sila physically, and yung second death is the eternal damnation or in hell. Kaya, ibig sabihin nun, twice dead. They are wild waves of the sea, foaming up their shame, wandering stars for whom blackest darkness has been reserved forever. Sila yung mga taong gumagawa na nakakahiya. Para lang silang mga alon sa dagat na gumagawa ng foam or gumagawa ng bula na wala namang kakwenta-kwenta. Parang tinotos lang sila ng hangin. Yung dagat na tinotos ng hangin. Para lang silang mga bituin na display lang. At nasa kadiliman sila at doon ang kanilang kalalagyan habang buhay. Ang mga taong ayaw makinig kay Almighty Father. So noon pa man may mga taong ayaw nang makinig. May mga taong matitigas ang ulo. Twist nila ang katotohanan, pina-pervert nila ang katotohanan. Gumagawa sila ng iba-ibang mga dahilan para masabing tama ang ginagawa nila, pero ang katotohanan ay hindi nila matatanggi. So verse 14 na tayo. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of His Holy One. So si Enoch, no, ito yung mahal ni Almighty Father na hindi nakaranas ng kamatayan. Kinuha lang siya ni Almighty Father. Nag-prophesy siya. So seventh si Adam, tapos after ng 7 generation, siya na yon, si Enoch. Meron siyang prophecy tungkol sa mga tao na mga hindi naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. So, noong una pa man, may kalalagyan na ang mga tao na walang faith kay Almighty Father at patuloy na gumagawa ng kasamaan. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of His holy ones to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against them. So, hindi nakasama yung Book of Enoch, no? Kasi may prophecy si Enoch, pero hindi nakasama rito sa Bible. At may dahilan si Almighty Father kung bakit hindi nakasama. Pero, binanggit dito si Enoch na nag-prophesy si Enoch. Sa verse 15, sa verse 15, yes, i-judge ang mga tao na hindi sumusunod kay Almighty Father, ungodly acts. Ano ba yung mga ungodly acts? Yung ungodly acts, mga kasalanan, yun yung mga gumagawa ng kasalanan, patuloy na gumagawa ng kasalanan, patuloy na gumagawa ng kadumihan. Yung hindi sila nahihiyang gumawa ng masama. Pinagyayabang pa nila na gumagawa sila ng masama. Ipinopost pa sa internet na gumagawa sila ng masama. Darating ang panahon na i-judge ni Jesus Christ saka ni Almighty Father ang mga taong gumagawa ng ganon. Kaya tayo,
Lumapit tayo kay Almighty Father para hindi tayo mapasama sa mga tao na i-judge ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, para hindi tayo mapunta sa eternal damnation. Alam naman natin kung ano yung eternal damnation, di ba? Yun yung impyerno. Walang tigil ang pagbuga ng apoy sa impyerno. Hindi namamatay ang mga tao sa impyerno. Doon na lang sila. Kaya sinasabing dead kasi wala na silang pag-asa. Pag sinabing dead dito sa Bible, yun yung mga twice dead, namatay na sa katawan at mamamatay pa sila in hell, pero hindi sila mamatay, yung soul nila hindi mamamatay yon, kundi namatay lang sila, wala na pag-asa yon, hanggang dun lang sila sa impyerno, everlasting everlasting fire yon. So, nag-prophesy si Enoch, no, na i-judge lahat ng mga tao na gumagawa ng mga kasalanan. Isa-isahin ba natin ito mga kasalanan? Evil thoughts, theft, murder, adultery, fornication, homosexuality, men who have sex with men, greediness, covetousness, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness, impurity, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, prideful, lovers of money, swindler, orgies, lovers of self, arrogant, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Nalulungkot ako pag nagbabasa ako. Nalulungkot ako. Si Almighty Father din, nalulungkot din siya. Nalulungkot din siya pag mapupunta tayo sa impyerno. Hindi niya tayo gusto mapunta sa impyerno. Yung tatay natin. Kaya itong Bible, ito yung pag nasa bibig, sweet. Pagdating sa tiyan, bitter na. Ito yung Bible. Kaya, pag binabasa natin, nalulungkot tayo dahil yun yung kapapuntahan ng mga tao na ayaw magtiwala kay Almighty Father. Marami ng mga prophets, marami ng mga teachers and preachers, may mga nagsasabi na Christian sila, pero mali naman ang ginagawa nila. Hindi nakasalungat pa rin sa ginagawa nila, sa gusto ni Almighty Father. Naligaw na sila ng landas. Dahil ang pinipili nila ay ang karangyaan ng mundo na to. Hindi nila pinipili si Almighty Father. Kahit sabihin nila na Christian sila. So, paano natin malalaman ang katotohanan? Para hindi tayo maligaw, magbasa tayo ng Bible. Kasi, sa mga congregation ninyo, syempre, halo-halo na yan. Hindi natin alam, may mga kasama na mga leaders ninyo ang hindi kay Almighty Father. Kaya, yung may mga salita sila na hindi maganda, na hindi gusto ni Almighty Father. Kaya importante magbabasa tayo ng Bible.
These people are grumblers and fault finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter others for their own advantage. Yung mga gatong Kristiyano, sinasabi ng Kristiyano sila, pero they follow their own evil desires. Pinagyayabang nila ang kanilang sarili at they flatter people. Gusto nilang makuha ang admiration ng mga tao. Gusto nilang mapasaya ang mga tao. Hindi nila gusto mapasaya si Almighty Father. Kaya ang sinasabi lang nila ay para sa ikasasaya ng mga tao na uma-attend sa kanilang service. Kasi gusto nilang admiration ng tao, ayaw nilang mabawasan ang kanilang mga members na uma-attend. Kaya hindi nila sinasabi ang katotohanan. At kung nagsasabi man sila ng katotohanan, yung tungkol sa mga kasalanan, masyado nilang mini-minimize. Dahil baka may ma-offend. Ayaw nila ng may mga na-offend na mga tao. Mas gusto nila kasi ng admiration yung support ng mga tao. Hindi natin kailangan ng admiration ng tao. Ang kailangan natin, yung support ng tatay natin, si Almighty Father. Kahit iwan ka ng mga tao sa congregation mo, basta ang isasabi mo lang, yung tama, yung totoo, yung gusto ni Almighty Father. Yung katotohanan. Gusto kasi ng ibang mga tao yung mga salitang magaganda, na makikinig lang sila, na pagpapalain sila, na yayaman sila sa mundo na to. Sabihin natin sa mga tao na hindi importante yung kayamanan sa mundo na to. Ang importante, yung mapasaya natin ng tatay natin. Dahil yun ang totoong true meaning ng buhay natin dito sa lupa. Ang mapasaya ang tatay natin dahil servant tayong lahat. Dahil pinili tayo bilang mga servant niya. Kaya hindi tayo gagawa ng bagay para sa ikasisiyan ng ibang mga tao. Gagawin natin ang mga bagay para mapasaya natin ang tatay natin. Sasabihin natin lahat ng totoo. Kahit masaktan ng mga members nyo. Huwag yung itatago. Dahil malaki ang responsibility ninyo. Hindi natin kailangan ng admiration ng mga tao. Ang kailangan natin, yung approval ng tatay natin, tsaka ni Jesus Christ. Kaya sinasabi dito ni Jude, may nakamix sa mga Christians na mga hindi follower ni Christ. Na kunyari, follower sila pero hindi naman, dahil pinapervert nila ang katotohanan. So verse 17, but dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times there will be scoffers who will follow their ungodly desires. Maraming mga tao sa in the last days, scoffers. Ano bang scoffers? They will mock our Jesus and our King.
They will make fun of our Almighty Father. And they will jeer at our Jesus Christ. Kaya hindi nyo nakikita, no, sa mga sa internet, no, or yung kagaya ng cartoons na binanggit ko dati. Ginagawa din ng katatawanan si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Ginagawa nilang joke. At ang susundin nila ay yung gusto ng katawan nila. Susundin nila yung kasalanan. Susundin nila ang kanilang sarili. Idolatry. Kahit sabihin nila na wala silang religion, pero kung sinusunod nila ang sarili nila at wala silang religion, idolatry yon. Dahil sinasamba nila ang sarili nila. Sinasamba nila ang kanilang sariling katalinuhan na hindi naman talaga katalinuhan, kundi foolishness sa tingin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. These are the people who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. Ang mga itong klaseng tao, ang maghihiwa-hiwalay sa inyo, makakapaghiwa-hiwalay sa inyo. Susundin nila ang kanilang natural na instinct, yung kanilang laman, yung kanilang fleshly desires. Wala sa kanila ang Holy Spirit. Kung wala sa kanila ang Holy Spirit, sino ang nasa kanila? Verse 20, but you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. So tayo, followers of Christ, mga minamahal, sabi ni Jude, guided siya by the Holy Spirit, i-practice natin ang ating faith. Lagi tayo magdadasal. Through the power of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, mananahan ng Holy Spirit sa atin pag malinis tayo. Pero pag madumi tayo, hindi sa atin mananahan ng Holy Spirit. Kaya dapat lagi tayo magpipray. Keep yourselves in God's love. As you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Antayin natin ang pagbabalik ni Jesus Christ na dalhin tayo sa eternal life in His kingdom. Kaya panatilihin natin ang sarili natin sa pagmamahal ni Almighty Father habang hinihintay natin si Jesus Christ. Verse 22. Be merciful to those who doubt. Save others by snatching them from the fire. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. So dito sa verse 22, maawa tayo, no? Maging maawain tayo sa mga nagdududa kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Maawa tayo sa mga taong yon, sa mga hindi follower ni Christ. Maawa tayo sa kanila. Tulungan natin sila na mapalapit kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Share natin sa kanila ang Word of God. And also, by showing to them our actions, not just lip service. Hating even the clothing stained by corrupted flesh. So tulungan natin yung mga taong
hindi follower ni Christ or may duda, no? Hilahin natin sila. Nagagalit, no, sila, yung mga hindi follower ni Christ. Sabi, why are you shoving Jesus Christ into us? Sinasabi niyo sa ba't pinipilit nyo kami? Hindi nila naiintindihan na kaya pinipilit natin sila dahil mahal natin sila. Hindi nila naiintindihan yun. Pero, nagtitiwala tayo kay Almighty Father kahit hindi nila naiintindihan nung time na yon. Meron doon na pipiliin si Almighty Father. Kaya wag tayong mapagod mag-share ng Word of God. Wag tayong tumigil. Ginagawa natin to dahil mahal natin yung tatay natin. Dahil minsan na tayong nalugmok sa kasalanan. Na minsan tayong nasa kadiliman. Pero may mga tao nag-share sa atin ng Word of God. At ngayon naman, tayo naman na ngayon ang mag-share ng Word of God sa mga taong naglugmok sa kadiliman. Hating even the garment spotted by the flesh. This is the last part ng verse 23, no? Or hating even the clothing stained by corrupted flesh. Ibig sabihin itong hating even the clothing stained by corrupted flesh, yung result ng kasalanan. Iwasan natin, no? Iwaksi natin. Yung resulta ng, ano ba yung example ng resulta ng kasalanan? Halimbawa, nag-chismis ka. Kung nang-chismis ka, may mga tao kang nasaktan. Yung resulta no, nasaktan yung tao mo, nasaktan, may nasaktan kang tao. I-hate mo yung nasaktan mo para hindi na natin gawin ulit yun. Halimbawa, nagnakaw ka, tapos dahil sa nagnakaw ka, yumaman ka. Yung reason na ba't ka yumaman, dahil nagnakaw ka, i-hate natin yun, na mali yun. Alamin natin na mali yung kaya ka yumaman dahil nagnakaw ka. Yun. Yun yung clothing stained by corrupted flesh. Yung resulta ng kasalanan. Yung nandaya ka, anong resulta nung nandaya ka? Nung nandaya ka sa exam mo, nakapasa ka, may pagmamalaki mo ba yun? Nung nakapasa ka pero nandaya ka, hindi mo mapagmamalaki yun. Yung resulta ng kasalanan natin to. Sasabihin natin sa mga tao, no, i-share natin ng Word of God at pati na rin yung mga kasalanan at yung resulta ng kasalanan malaman ng mga tao na mali ang mga ginagawa. Verse 24, to him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God our Savior and to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. So dito nagpapaalam na, no, ng or ano yung paalam sa liham, yung last ano yung parts ng letter, yung pinakahuli. So ito, pinapatungkulan niya rito si Almighty Father
To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and forever. Amen. Si Almighty Father lang makakapag-keep sa atin from falling. Hindi niya tayo iiwan. Si Jesus Christ, ipipresent niya tayo ng faultless, ng walang kamalian sa tatay natin. Siya lang makakagawa nun. Sa ating Savior, Jesus Christ. Tuloy na nagmamahal sa atin, na powerful, majestic, King of Kings and Lord of Lords. Si Jesus Christ. At yung tatay natin sobrang strong, hindi niya tayo hahayaang mahulog. Kaya magiging honest tayo sa bawat isa sa atin, mga Christians, followers of Christ. Pati na sa mga fellow believers natin. Sasabihin natin ang totoo. Kung may nakikita tayong mali sa mga brothers and sisters natin, sabihan natin. Pero with respect pa rin. Hindi yung pagsasabihan ng na hindi ka magyayabang, kundi pagsabihan mo ng maayos. So, nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi naiintindihan na natin. Ang mga gusto niya ipasabi sa atin through the power of the Holy Spirit. Jude na to, no? Meron pang isa pang book. Tapos, ulitin natin yung iba pang mga book. Yung Gospels, yung 4 Gospels. Maraming salamat. Alam niyo ba si Almighty Father, nagpapasalamat din siya dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Kung ang tao marunong magmahal, mas lalo pa si Almighty Father kasi sa Kanya nagaling ang pagmamahal. Kung ang tao marunong rumespeto, mas lalo si Almighty Father kasi sa Kanya galing lahat ng kabutihan. Ayaw niya tayong mapasama. Gusto lagi ni Almighty Father para sa ikabubuti natin. Kaya niya tayo pinagsasabihan. Kaya kahit masakit yung mga sinasabi niya dito sa Bible, hindi ba kayo nasasaktan? Masakit, no? Kaya masakit kasi ang katotohanan ito. Hindi itinatago para maging maganda ang salita, para tapos magiging mapupunta tayo sa impyerno. Hindi ganon. Kundi sinasabi ni Almighty Father ang katotohanan para mabukas ang puso at isipan natin kung ano ang will niya para sa atin. Pinapakita niya ang sarili niya sa atin na siya nagagalit siya sa kasalanan, sa kadumihan. Pero kung gagawin natin ang kagustuhan niya, yung blessing or reward na ibibigay niya sa atin ay sobrang laki, sobrang dami. At dapat tayong pasalamat kay Jesus Christ dahil hindi na galit ang tatay natin dahil binigay na ni Almighty Father ang authority, ang power niya kay Jesus Christ. At si Jesus Christ na ang mag-judge ng mundo na to. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ.